Patuloy ang pagngiti ng manager, ngunit may bumabagabag pa rin sa kanyang isipan. Nang nag-iisa na siya, sinimulan niyang pagdudahan ang lahat at kinuha ang isang libro upang alamin ang tungkol sa pinagmulan ni Powell. Habang nagbabasa, unti-unting lumamig ang silid. May aninong gumalaw sa kanyang likuran, ngunit huli na nang mapansin niya ito. Isang kamay ang dumampot sa mga dokumento, at bago pa siya makagalaw, natagpuan na niyang nakatali siya sa upuan gamit ang soul-binding threads ni Powell. Mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon, nasa matinding panganib siya. Dahan-dahang lumapit si Powell, kalmado at hindi natitinag. Binigyan niya ng kaunting papuri ang manager sa kanyang pagsisikap, ngunit binalaan din niya ito na may kabayaran ang pagpapakalat ng maling impormasyon ng walang patunay. Sinubukan ng manager na ipaliwanag na ang pakikialam sa kanya ay maaaring humantong sa mas malaking gulo, ngunit ang sagot ni Powell ay may lamig na hindi matitinag. Alam na niya yon at iyon mismo ang dahilan kung bakit siya naroon. Nagmakaawa ang manager para sa kanyang buhay, ngunit natawa lang si Powell. Sinabi niyang wala namang awa ang mundo sa kanya noon, kaya bakit siya magpapakita ng habag ngayon? Biglang lumuwag ang mga sinulid, at sinubukan ng manager na umatake gamit ang Shadow Strike, umaasang mahuhuli niya si Powell sa isang biglaang pag-atake. Ngunit isang hakbang na siyang nauuna. Halos hindi pa nagsisimula ang laban, tapos na ito. Bago pa makareaksyon ang manager, naibalot na ni Powell ang sinulid sa leg nito. Isang mabilis na galaw at tapos na. Bagsak ang ulo ng manager. Payapang nakaupo si Powell sa silya, hindi man lang natinag ng tumilamsik ang dugo sa buong silid. Kinuha niya ang mga dokumento at lumabas, iniiwan ang walang buhay na katawan ng manager na nakalubog sa sariling dugo. Sa Chengdu, isang malakas na pagsabog ang nagmarka ng tumitinding alitan sa pagitan ng Qincheng sect at Yimi sect. Nag-aapoy ang mga gusali habang tahimik na pinapanood ni Muryong ang kaguluhan. Kapwa nasa sukdulan na ang magkabilang panig at naglalaban ng walang humpay. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang maling paghihiganti para sa mga pinatay na disipulo. Sinubukan ni Fire Dragon Remaster po na mamagitan upang pigilan ang gulo, ngunit nadamay siya sa laban. Dahil dito, naghiganti ang kanyang plan, na lalo pang nagpalala sa digmaan. Moryang, habang inoobserbahan ang paligid, napansin niyang nasa alanganin ang AV sect dahil sa limitadong puwersa nito. Agad niyang ipinatawag ang Black Cloud Corps at naghanda upang sumabak sa laban. Sa gitna ng kaguluhan, habang nagkakagulo ang mga disipulo, napalibutan ni Zonghua si Chong at inakusahan ito na may kinalaman sa pagpatay ng kanyang mga disipulo. Agad namang sumagot si Chong, sinabing kasalanan nila ito dahil sila ang unang nagprovoka sa Qincheng sect at ipinasa pa ang sisi ng pagpatay sa ThunderClan leader sa kanila. Mariing itinanggi ito ni Zonghua, iginiit na ang estilo ng mga asasin ay malinaw na galing sa sekta ni Chong. Sa matinding galit, bigla siyang umatake, nanumpang isa sa kanila ang hindi makakalabas ng buhay. Nag-aalab ang tensyon habang nagsimula ang kanilang laban. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka niyang naprotektahan ang isang kasama gamit lamang ang kanyang kamay, ngunit huli na ang lahat. Masyado nang sugatan ang babae at tuluyang bumagsak. Sinubukan niyang na manatiling matatag, ngunit masyado nang mabigat ang sakit, lalo na nang mamatay ang kasama niya sa kanyang bisig. Habang mahigpit niyang niyayakap ang bangkay ng kaibigan, inisip niya kung bakit siya napasama sa laban na ito, ilang buhay na ba ang nawala dahil dito. Isang panibagong pagsabog ang gumising sa kanya sa brutal na realidad ng labanan. Samantala, si Moyang ay nag-aalala sa paparating na puwersa. Nag-alinlangan siyang baka na-block na ng Qincheng sect ang kanilang daraanan, ngunit agad din niyang itinanggi ang posibilidad na iyon dahil hindi ito estilo ng kalaban. Ramdam niyang may kakaibang nangyayari, tila may nagpapagalaw sa mga pangyayari sa likod ng gulo. Agad niyang inutusan si Seol upang magsiyasat, lalo na't hindi pa bumabalik ang mga pinadala nilang tauhan. Habang lumilipad sa ibabaw ng magulong larangan ng digmaan, hindi mapigilan ni Seol ang pag-isip sa kaguluhan sa ibaba niya. Parang may nagpapagalaw sa dalawang sekta, parang isang larong puno ng kamatayan, at sinusubukan niyang alamin kung sino ang nasa likod nito. Habang lumilipad siya, nakita niyang wasak ang mga gusali, at nag-isip kung sapat ba ang talino ng mastermind para lumayo sa pagbagsak ng kaguluhan. Natanaw niya ang isang banal na puno sa Chengdu na may magandang tanawin sa paligid nito. Umakyat siya sa puno upang tingnan kung may nagtatago roon. Ngunit bigla niyang naramdaman ang mabilis na paglapit ng mga patalim, walang ibang nagawa kundi tumalon pababa upang umiwas.
Si Seol, sa gilid ng kanyang paningin, ay may nahagip sa taas ng puno, isang taong nakaitim na robe, may pulang matang nagliliwanag. Bago pa niya tuluyang maunawaan, isang buhos ng mga patalim ang dumiretso sa kanya, bawat isa ay may nakakikilabot na katumpakan. Ang galing nito, naisip niya, sabay bunot ng kanyang sandata upang salagin ang mga patalim. Ang teknikang ginamit ay hindi pangkaraniwan, parang telekinesis. Paano nagtatago ang ganitong klaseng master sa Chengdu? Hindi rin nakatulong ang puno, ang mga sanga ay parang bitag na gumapos sa kanya, iniwang bukas ang depensa niya. Bago pa siya makawala, nasa ibabaw na niya ang lalaki, mahigpit na nakapulupot ang braso sa kanyang leeg, pinipigilan siyang huminga. Habang naghahabol ng hininga si Seol, isang iglap lang, bagsak siya. Matapos iyon, bumalik lang ang lalaki sa panonood ng laban mula sa malayo. Nagmamasid siya nang bumagsak si Zonghua laban kay Chong. Nanatiling nakatayo si Chong, mukhang tagumpay, habang si Zonghua ay sugatan at halos hindi makagalaw. Dali-daling lumapit si Yang, tinanong kung ayos lang siya, ngunit hindi siya makasagot. Mabilis siyang dinala niyang papunta sa 100 Flower Room. Samantala, pinanood lang ni Chong ang pag-alis nila. Nang dumating ang kanyang mga junior brothers para humingi ng utos, sinabi niyang oras na rin nilang umatras. Kapwa umatras ang dalawang panig. Mabigat ang mga pinsala ni Jiangwo, eksaktong balitang gustong marinig ni Wol na nagtatago sa anyo ng ibang tao. Samantala, matigas na iginiit ni Muriang na dalhin sa kanya si Wu kaagad dahil gusto niyang personal na mag-imbestiga. Sa 100 Flower Room, dalawang disipulo ang nag-uusap tungkol sa kalubhaan ng sugat ni Zonghua. Habang nagdedesisyon kung anong merienda ang kukunin, pinutol sila ni Yang. Sinaway niya sila at sinabing tiyakin ang seguridad ng 100 Flower Room, anumang oras ay maaaring umatak muli ang Qincheng sect. Bukod pa rito, gusto niyang magpadala agad ng mensaheng kalapati sa pangunahing sekta upang ipaalam ang sitwasyon at humingi ng suporta. Kumbinsido siyang na ang pagkamatay ng kanyang estudyante at ng batang pinuno ng ThunderClan ang lalong nagpasiklab ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Wala na ito sa kontrol. Sigurado siyang may nagpapalakas ng hidwaan upang lumikha ng kaguluhan, ngunit kailangan niyang alamin kung sino. Sa loob ng kwarto, nakahiga si Zonghua sa kama, hindi makagalaw dahil sa matinding mga sugat. Sinubukan siyang bigyan ng payo ng doktor, ngunit tinapunan lang niya ito ng matalim na titig at banta. Kapag hindi ito umalis, siya mismo ang mag-aalis ng ulo nito. Agad umatras ang doktor, iniwan siyang mag-isa sa kanyang pagkadismaya. Tinitigan niya ang sarili, nasusuklam sa kahinaan na nararamdaman niya. Si Ran ang pinakahuling taong gusto niyang umako ng kanyang tungkulin, kaya determinado siyang bumangon agad, anuman ang mangyari. Biglang bumukas ang pinto. Sa isip niya, siguradong ang doktor na naman. Nang hindi man lang tumitingin, sinabi niyang lumayas ito. Walang tugon. Tiningnan niya ito at nagtanong kung sino siya. Ang lalaki ngumiti at tinanong kung naalala siya ni Zonghua. Nag-alinlangan siya, iniisip kung kilala niya nga ito. Ngumisi ang lalaki, sinabing hindi niya ito kinalimutan kahit isang segundo sa nakaraang 7 taon. Pagkatapos, may binitiwan siyang nakakakilabot na pahayag tungkol sa pagbulag sa natitira niyang mata, isang paalala upang maalala siya ni Zonghua. Doon siya natigilan, ito si Wol mula noon pang araw na yon. Hindi makapaniwala si Zonghua na narito siya ngayon. Ipinaalala niya rito na sigurado siyang patay na ito nang ihulog siya ng Qincheng warrior sa hukay ng mga ahas. Sumang-ayon si Wol, ngunit sinabing oras na upang wakasan ang laban nila. Inamin niyang siya mismo ang pumatay sa kanyang disipulo at sa batang pinuno ng ThunderClan. Labis na nag-alab ang galit ni Zonghua, sinabing ginawa nitong kaaway ang buong Emi sect. Nagtanong siya kung paano ito nagkaroon ng tapang na maging walang takot. Ngunit walang takot na sumagot si Wol na sila mismo ang lumikha sa kanya. Kung wala ang sekta nila, wala ring mga muling isinilang na asasin na tulad niya. Tinitigan siya ng matalim ni Zonghua at tinanong kung ano ang pakay niya. Walang emosyon sa mukha ni Wol, walang hinihingi, gusto lang niyang ipaalam kung ano ang naghihintay sa Emi sect. Pagkatapos, may malamig na ngiting binitiwan si Wol bago isinambulat ang kanyang plano. Papatayin niya si Chaeyoung ng Qincheng sect gamit ang Snow Cloud Piercing Strike, ang panghuling teknik ng AE sect. Isang biro lang para sa kanya, pero alam niyang seryoso siya. Nagningas ang galit sa mata ni Zonghua. Banta niyang papatayin siya, ngunit hindi siya makagalaw. Masakit. Napakasakit. At hindi niya ito maitago.
Pinanood ni Wall ang paghihirap niya, walang awa sa mga mata nito, at malamig na hinulaan ang matinding pagkalagas ng mga disipulo sa magkabilang panig. May isang tusong ngiti siyang binitiwan habang nangangakong ilalantad ang lahat ng sangkot, mula sa matandang master hanggang sa King Cheng warrior. Walang makakaligtas. Sa huling hininga niya, isinumpa ni Zonghua si Wall. Sa kanyang kahinaan, pilit niyang inaabot ang leeg nito. Ngunit bago niya ito magawa, malamig na binalaan siya ni Wall. Kahit saan sila magtago, hahanapin at pupuksain niya silang lahat. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga mata nang tuluyan niyang maunawaan ang kalupitan ng kanyang plano. Pilit niyang nilalabanan ang panghihina at inipon ang lahat ng natitirang lakas upang umatake, ngunit bigla siyang bumagsak, nawalan ng malay. Tiningnan siya ni Wall mula sa itaas, iniisip na hindi niya sana ginawa ang pagkakamali ng paglikha ng isang tulad niya. Samantala, ang Black Cloud Corps ay nagsimulang maghanap kay Wall. Napagtanto nilang nakatakas ito bago pa man sila makapagsagawa ng biglaang pagsalakay. Ngunit, lumalabas na binayaran lang ni Wall ang kwarto at hindi naman talaga ito nagpakita. Mura ni Ranju ang sarili dahil sa kanyang kahinaan, nalinlang siya ng kaakit-akit na hitsura ni Wall. Nangako siyang kapag nagkita silang muli, babalatan niya ito ng buhay. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Daoshi at Hyul na manatiling kalmado, ngunit malinaw na kinakabahan sila. Hindi nila alam kung ano na namang kaguluhan ang pinaplano ni Wall. Sa loob ng Golden Heaven Clan, 2 disipulo ang tumigil sandali mula sa pagsasanay upang pag-usapan ang kaguluhan sa Chengdu. Biglang may sumabog. Alam nila ang tunog na yon at ang mga kumikislap na liwanag. Walang duda, iyon ang Snow Cloud Piercing Strike. Dahil dito, pinaghihinalaan nilang sangkot ang imisek. Sa loob, nagaganap ang mga pangyayari bago pa tumama ang atake. Si Qiang ay nagsasanay ng martial arts, ngunit may kutob siyang may kakaiba. Maya-maya, naramdaman niyang may isang taong palihim na lumalapit sa kanya. Hindi siya nagpakita ng takot at kalmado niyang tinanong kung ano ang pakay ng hindi inaasahang bisita. Nagpakilala si Wall at agad siyang naalala ni Qiang, narinig na niya ang tungkol dito mula sa branch manager ng Ignoble Clan. Naging mausisa si Qiang kung ano talaga ang balak ni Wall. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Wall na ang paglalakad sa gabi ay laging may kasamang gulo at kabilang siya roon. Diretsahan niyang tinanong si Wall kung siya ba ang pumatay sa pinuno ng Thunder Clan, si Shoal. Malamig itong inamin ni Wall. Ipinaliwanag niyang may matindi siyang hinanakit sa parehong King Cheng at Imi Sex, kaya sinadya niyang idamay ang mga ito. Mabilis na napagtanto ni Qiang na malamang siya rin ang pumatay sa mga disipulo ng Imi Sect. Tinitigan niya ng matalim si Wall, inakusahan ito ng pagkakaroon ng galit sa buong mundo. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi pa niya narinig ang pangalan ni Wall noon. Ngayon, unti-unting lumilitaw ang tunay na anyo ni Wall, ang mamamatay tao na kinatatakutan ng buong Sichuan. Sa wakas, napagtanto ni Qiang kung sino ang kaharap niya. Ito ang pumatay kay Wu Zhen 7 taon na ang nakalipas. Sa halip na matakot, isang bahid ng pagmamalaki ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niyang haharap siya sa isang napakadelikadong kalaban. Itinaas niya ang kanyang espada at nagbabala kay Wall, nagkamali ito ng kinakalaban. Handa na siyang lumaban. Ngunit si Wall ay naghihintay lamang na magsimula ang aksyon. Walang babala, sumugod si Qiang gamit ang buong lakas niya, determinado siyang pabagsakin si Wall. Pero nanatili lang itong nakatayo, hindi na tinag kahit kaunti. Balot ng isang kakaibang sinulid ng kamatayan ang katawan ni Wall, tila ito ang nagpoprotekta sa kanya. Hindi nagpatinag si Qiang. Gamit ang kanyang pinakamasidhing atake, pinutol niya ang mga sinulid sa isang malinis at malakas na hagupit ng kanyang espada. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ngunit sa kanyang labis na kumpiyansa, hindi niya namalayang ang mga sinulid ay gumapang pabalik, tahimik na lumulutang sa hangin na parang mga multo. Sa isang mabilis na kilos ng kamay ni Wall, bumalot ang mga sinulid kay Chayaong at iniangat siya sa ere. Hindi siya makawala. Nahuli siya sa isang malupit at madilim na lambat ng kaluluwa. Hinila ni Wall ang sinulid at biglang tumama ang Snow Cloud Piercing Strike. Mabilis at malakas. Bagsak si Qiang, malubhang sugatan. Sa kanyang huling hininga, natanto niyang wala siyang laban dito. Mahinang sinabi ni Qiang na sila mismo ang lumikha ng isang tunay na halimaw. Kaagad namang inakusahan ng mga disipulo ang Imi Sect, eksaktong ayon sa plano ni Wall. Dahil sa galit, nagdesisyon silang maghiganti.
Isang maliit na dahilan lang ang kailangan at sumabog na ang kaguluhan. Walang habas ang patayan. Araw at gabi, patuloy ang pagdanak ng dugo. Hanggang sa tuluyan nang mawala ang ideya na baka may nagmamanipula sa kanila. Hindi na mahalaga kung sino ang may pakana nito. Ang natitira na lang ay ang puot sa kaaway sa harapan nila. Ang buong lugar ay naligo sa dugo. Habang naglalakad si Ciel sa gitna ng madugong labanan, pakiramdam niya ay dumaraan siya sa impyerno. Sinusubukan niyang intindihin kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Maya-maya, lumitaw si Muryang. May gusto siyang sabihin tungkol sa mga patayan kamakailan at isang pangalang hindi niya inaasahang maririnig. Wol. Biglang napahinto si Ciel, nagulat ng husto. Sa Mount Emi, nagdadalamhati ang matandang master sa pagkawala ni Jianghua. Sa wakas, natuklasan niya ang pangalan ng mamamatay tao. Wol. Ang parehong asasin na pumatay kay Wu Jian 7 taon na ang nakalipas, at ngayon, siyang nagpapaalab sa digmaan sa pagitan ng Qingcheng sect at ng Emi sect. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa matandang master. Paano nalaman ni Wol ang tungkol sa Snow Cloud Piercing Strike? Isa sa mga disipulong namatay sa kuweba ay may dalang isang sikreto, isang manual. At malakas ang hinala ng matandang master. Nakuha ito ni Wol. Galit na galit siya at nagtaka kung bakit may nagdadala-dala pa ng isang lihim na manual sa unang lugar. Pero sumabat ang disipulo, sinasabing ipinapasa lang niya ang mensahe at hindi pa nila tiyak ang katotohanan. Idineklara ng matandang master na hindi tatanggap ng anumang palusot ang Qingcheng sect, kailangan nilang mahuli si Wol. Nang may isang disipulong nagpresintang sumabak, agad niya itong pinigilan. Siya mismo ang haharap sa lahat ng ito. Matigas ang kanyang tinig habang nangangakong huhulihin si Wol at ipaparamdam sa kanya ang presyo ng pangungutya sa dakilang Emi sect. Samantala, sa Chengdu, nakipagkita si Wol kay Sochu sa Fire Dragon Room. May isang lalaking nangahas siyang asarin. Ngunit agad niya itong pinatahimik, isang mabilis at marahas na kilos ang nagturo rito ng leksyon. Napangiti si Wol habang sinasabing walang nagbago sa lugar na ito. Lalo na't patuloy pa rin si Sochu sa paggawa ng mga matitinding sandata ng kamatayan. Nakangisi si Sochu. Para sa kanya, ang mga tinatawag na mararangal ay nararapat lang sa kanilang kapalaran. Binalingan siya ni Wol at tinanong kung paano dapat tratuhin ang mga taong nagpapanggap na marangal habang nagpapahirap sa iba. Kibit balikat lang si Sochu. Sinabi niyang wala siyang pakialam, basta't siguraduhin lang ni Wol na patayin silang lahat. Tumango si Wol at sa isang iglap, walang pag-aalinlangang binali ang braso ng nang-asar sa kanya. Pagkatapos may ipapakita siya kay Soju. Hinawakan niya ang isang lalaki at sinabihan si Soju na panoorin itong mabuti. Walang alinlangan, itinulak niya ang punyal, tumagos ito sa laman ng kawawang biktima. Dala nito, lumukob ang matinding saya kay Soju. Sa isang iglap, pinakawalan ni Wol ang soul reaping technique gamit ang kanyang punyal. Pinawi niya ang natitirang mararangal sa lansangan ng Chengdu. Nagpanggap silang tumatakas, ngunit wala silang kawala. Ang mapanganib na punyal ni Wol ay tumagos sa bawat sulok ng lungsod, walang sinumang naiwan. Nilingon niya si Sochu at tinanong kung anong palagay nito. Namangha si Sochu, hindi makapaniwala sa taglay na kapangyarihan ng sandata. Bilang tanda ng pasasalamat, yumuko ito at nag-alok ng tulong. Tinanong niya si Wol kung may kailangan ba ito. Samantala, ang pinuno ng ThunderClan na si Tay ay tumatakas para sa kanyang buhay. Ngunit nasa kanyang bakas ang pinakamalakas na mandirigma ng Qingcheng, si Zong. Sa isang matinding hampas, tinamaan ni Zong si Tay sa ulo, isang suntok lang, agad itong namatay. Nagimbal ang kapatid ng pinuno, si Sage Mu, sa nangyari. Maging ang pinuno ng sekta ay napuno ng galit sa ginawa ni Zhang. Humarap ito kay Zhang at matalim na tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Ipinaliwanag ni Zhang na si Tay ang nagbigay ng dahilan sa pagkamatay ni Chiang, at sinumpa niyang hindi niya palalampasin ang sinumang sangkot dito. Nagulantang ang pinuno ng sekta sa matinding galit ni Zhang. Nagsimula siyang magduda, ano nga ba talaga ang nangyari sa kuweba 7 taon na ang nakalipas. Hindi na napigilan ni Zhang ang sarili. Sumabog ang kanyang emosyon at isinatinig ang kanyang hinanakit, na wala sa kanila si Rujen Sang dahil sa panlilinlang ng Emi sect. At ngayon, patay na rin si Qiang. Lubos na siyang nababahala sa kinabukasan ng Qingcheng sect. Sinubukan siyang pakalmahin ng pinuno ng sekta, ngunit agad niya itong tinanggihan. Ipinahayag niyang hindi na siya mananahimik.
Sa isang iglap, lumipad siya sa langit, naglaho sa paningin. Lalong nabahala si Sage Mu. Alam niyang kapag nagkaisa sina Zhang at Jin na matagal nang nakahiwalay mula nang mamatay ang kanyang anak 7 taon na ang nakalipas, tiyak na magkakaroon ng malaking kaguluhan sa buong Sichuan. May nararamdaman siyang kakaiba. Kung mahuhukay niya ito, maaaring lumabas ang tunay na katotohanan. Sinuportahan siya ng pinuno ng sekta at sinabing magsama siya ng ilang disipulo bilang paghahanda kung sakaling kailanganin nilang pigilan si Zhang. Muling iginiit ng pinuno ang kahalagahan ng kanyang misyon. Ang kinabukasan ng Qingcheng sect ay nakasalalay sa kanya. Sa isang bahay pahingahan, 2 tauhan ng Black Cloud Corps ang nag-uusap tungkol sa matinding pagtaas ng presyo ng mga silid. Dahil ito sa kaguluhan sa Chengdu, ang Qingcheng at Aimee sect ang may kagagawan. Samantala, binabasa ni Wol ang aklat mula sa branch manager ng Ignoble Clan. Dito, natagpuan niya ang impormasyon tungkol sa Black Cloud Corps na pinamumunuan ni Mayang. Ginawa niyang tala sa isip ang mga pangalan ni Daoshi at Hayu. Lubos siyang humanga sa impormasyong nakalap tungkol sa Chengdu at sa mga martial artist ng Sichuan. Naisip niyang baka dumating ang araw na kakailanganin niya itong tandaan. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.